Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, sasagutin natin ngayon yung argument ni Yahid na kumbaga napulot lang niya, to be honest lang. Napulot lang niya sa mga anti-Islam, which is matagal na itong dinidebunk. So pakinggan muna natin yung kanyang mga sinasabi. Then meron po siyang mga followers na sinasabi about sa Allah, which is hindi po kaaya-aya bilang ikaw ay nag-aanyaya sa pananampalataya, no? So kasi even we assume na tama yung pananalita mo, kung ang punto mo ay masasama, then hindi mo maaakay yung mga naniniwala dito, no? So hindi mo sila maaakay, bagkus lalo mo silang binibigyan ng paraan para layuan ang pananampalataya mo. So hindi ko alam anong purpose ni Yahid, bakit niya sinasabi ang ganito about sa paniniwala ng Muslim sa Diyos nila, no? Ito halimbawa ng Allah, ang sabi niya ganito ganyan, purong forwards. So ito ay nagkakapag-create ng mga hindi magandang bagay na maaring iwasan ng tao si Yahid. Kung totoo ang kanyang pananampalataya, maaring si Yahid ang tawag dyan, magiging daan para layuan ang tamang paniniwala niya. Kung tamang paniniwala niya. At kung ang mga kapwa niya na open naman sa pag-iisip, na gustong akayin yung mga mali kasi sila ang tama, then pag narinig nila ang salita ni Yahid, maiisip nilang hindi ini-invite ni Yahid ang tao sa tamang paniniwala nila, bagkus lalo niya itong nilalayo. Sige, pakinggan natin ang kanyang sinabi. Ano ba yan? Messenger, right? Kita yan. Let's see. Tingnan mo yung nakakatawa dyan, bro. Yung peke na impormasyon dyan. Mga Hudyo daw nagsasabi niyan. Sabi nila na ipako nila si Isa bin Maryam. O ipako nila yung Al-Masih. Hindi naman sila naniniwala na Masaya si Isa o si Jesus Yan. Actually, yes, hindi po sila naniniwala. Pero may mga bagay na sinasabi mo para may pakita mo yung pananalita, may pakita mo yung kahambugan, pagmamayabang, at saka mocking, no? Gaya ng sinasabi ng mga Kristiyano, pag meron silang nakikitang nambobomba, ang pangalan ay Abdullah or Abu Bakar, ang sabi nila, look at the religion of peace. See, ginagamit nila yung word na religion of peace, but doesn't mean na naniniwala silang religion of peace ang Islam. Pero ginagamit nila yung word na religion of peace. So, ganun ang punto ng talata ng 4157. Hindi dahil naniniwala sila. How did I know? Kung babasahin mo ang 4156, ipinapakita doon na iniinsulto nila ang nanay ni Jesus. Tinatawag nila itong adulterous woman. So, how comes na naniniwala ka na Kristo itong anak niya, pero yung nanay niya, tinatawag mong adulterous. It seems na hindi ganun ang punto ng talata na si Let's see. Yung kung nila mali na siya, isang mali niyan. Pangalawang mali dyan. May naipako sila. By the way, ganun din po ang ginamit sa Biblia, no? Tinawag nilang si Jesus ang Kristo, hari ng Hudyo, pero hindi naman sila naniniwala. Saan yung mabasa? If I am not mistaken, Mark 15 verse 32. Kung babasaan mo ang Mark 15:32, Yahid, tinatawag ng mga Hudyo si Jesus na Kristo. Pero naniniwala mo silang Kristo according sa iyo? Yes. So error itong Bible mo according sa iyo. O baka sasabihin mo naman, no. Ang Quran lang ang error, pero ang Bible, nung tinawag ng mga Hudyo, si Jesus na Kristo, kayong hindi naman sila naniniwala, hindi yun error. Sa inyo lang. So yun po ay inconsistency. No, according kay James White, no, isang Kristiyano na Baptist, inconsistent is a sign of a failure argument. So tumatama ito kay Yahid. Go, let's see. No? So may nakita sila. May nakakita na may naipako. Pangatlo. So okay, may nakita silang naipakong si Jesus. Okay, so anong punto dito kung meron silang nakita? No? Gusto ko malaman kung meron silang nakita, anong punto mo doon? Mali ba yun?
Gusto kong malaman ang punto dito. Napako nila. Pero may naipako sila. May nakita silang tao nakapako doon. Pangatlo. Actually, yes, totoong may nakita sila. In fact, kung babasahin mo ang Apocalypse of Peter, titignan niyo ang Apocalypse of Peter, ito ay apocryphal book. Hindi po Muslim ang may gawa niyan. Anong sabi doon? Habang si Pedro, pinagmamasdan si Jesus, nasa punong kahoy. No? At saka si Jesus, na kamukha niya, nandoon. Ipinapako, tumatawa itong si Jesus na hindi na ipako. Habang pinagmamasdan siya ni Pedro. Nasabi ni Pedro, nakita ko si Jesus na tumatawa nandoon sa punong kahoy. Habang pinagtatawanan niya, yung naipapakong kamukha niya. So nasa Biblia po ang nasa history, no, meron pong naniniwala noon na ganung paniniwala. No, sasabihin mo, no, mali ang mga yun. Din papasok dito ngayon ang argument, paano mo nasabing mali sila? Dahil kamo hindi kilala ang Apocalypse of Peter, sino ang author, then that is sampal sa'yo kasi ang mga scholars niyo naniniwala din ang author ng Bible mo, ang New Testament, hindi rin kilala. So, hindi rin authentic. So, parehong-pareho. Unless meron kang proof na may scholar nagsabi na ito ay kilala, ito ay hindi kilala. So, meron kang argument na ganun. Kaso wala eh. Wala pong mga scholars nung admitado na hindi po kilala sino ang author ng New Testament. So, hindi mo pwedeng magamit yun na basihan. Hindi mo pwedeng maging maging sagot ang argument na hindi kilala ang Apocalypse of Peter kasi bilang hindi kilala ang author nito kasi ganun din ang New Testament mo. So let's see. Pangatlo, sino ang nagkasinungalingan ba yan o katotohanan yan? O, diba? So, ibig sabihin, sira ulo si Allah niyan. So, yun po ang kanyang salita, sira ulo daw ang Allah. So, ang hindi sira ulo ay yung kanyang paniniwala na hindi naman kilala sino ang author. No? Inaamin lang sa Diyos ito. Pero wala silang proof na sa Diyos ang kanilang sources. So, hindi ba ito pang sira ulo? So, sira ulo ang Holy Spirit niya na gumagabay sa kanya. Kasi ginagabayan siya ng Holy Spirit niyang sira ulo. No? Na maniwala sa New Testament na ang author ay hindi naman Diyos. So, sira ulo ang Holy Spirit na gumagabay sa kanya. Let's see. Bakit? Gumamit siya ng ibang tao para lang gumamit si Allah ng ibang tao para lang iligtas si Jesus. Kawawa yung isang tao. Walang kasalanan. Kamukha niya lang pala. Okay, fine. Minsan, kailangan natin mga tuwiran ng tama. No? Gumamit ang Allah kamo ng ibang tao, kawawa naman yun. Wala namang kasalanan. Tama, walang kasalanan yun. So ngayon, pero bilang isang believers, kasi ang isang tafsir nito, isang believers, handa siyang magpakamatay alang-alang kay Jesus. Na kung buhay si Jesus ngayon, kaya niya bang magpakamatay alang-alang sa kanya? If merong Kristiyano dito na magpapakamatay alang-alang kay Jesus, sira ulo bang Kristiyano na yun? In fact, meron na pong nakausap dati. I don't remember kung anong ANC ba yun? Sabi ko, handa ka bang magpakamatay kay Jesus? Sabi niya, yes. No, sira ulo ba yun? So according kay Yahid ay sira ulo. So kung meron siyang anak, si Yahid, napapatayin sa harapan niya, hindi ka kapag sinakripisyo ni Yahid ang kanyang buhay alang-alang sa anak niya, according kay Yahid, sira ulo siya. Sira ulo si Yahid, which is not the definition of loving. Kung totoong mapagmahal ka, handa mong ibigay ang buhay mo alang-alang sa mahal mo. Ganun kami, kahit kung halimbawa nandito si Jesus, si Moises, or whatever, or whoever prophet, no? Kahit sino sa kanila, handa kaming magpakamatay alang-alang sa kanila. No? In fact, ang mga propeta, no? May mga tauhan na yung mga tauhan nilang yaon, handang magpakamatay alang-alang sa mga propeta na yaon. So dahil ba doon mga siraulo, yung mga army of the prophets na handang magpakamatay alang-alang sa propeta, sila ba ay mga siraulo?
According kay Yahid Ayes, siraulo yun lahat. Dapat tumakas sila, gaya ng apostol niyang mga siraulo. No? Yung mga siraulo niyang apostol, nung si isusulihin, lahat nagsitakas. Pero ito ngayon, ipinopromote mong salusulat ng mga tumatakbo. Tumatakas at iniwan si Jesus sa panahon ng pangangailangan. Ibinibigay mo ang tiwala mo sa mga author na tumakas, kung sila man ang author niyan, tumakas sa panahon si susulihin. Ikaw ang siraulo ngayon. Pero hindi. Para sa'yo, basta ganun, ibigay mo ang tiwala mo sa mga taong hindi faithful sa oras ng kagipitan, hindi ka siraulo. Dapat ibigay mo ang tiwala mo dun. According kay Yahid na definition. So let's see. Yan yung mga puntos dyan, bro. Yan ang gagamitin niya. Actually, walang punto. Lahat na sagot. Anyway, kung titignan yung pangyayari, bro, mga kapatid, no? Si Jesus, yung namatay daw ay ang taong Jesus. Ito ang namatay daw. Pero itong taong Jesus na ito ngayon ang ipinako. Ayaw na ayaw. Sabi niya, ilayo mo sa akin ang sarong ito. So ayaw ng taong ito. Pero siya pa rin ang pinapatay. Kasi hindi Diyos ang namatay, according sa kanilang paniniwala. Sino ang namatay? Yung tao daw. Yung ayaw na ayaw. Kawawa naman yung tao na yun. Napakabaliw talaga ng Holy Spirit ni Yahid. No? Go ahead. Kami siraulo yung Allah na yan. Sinungaling, siraulo. Yan pa. Oh. According sa kanya, siraulo daw ang Allah, sinungaling. Gusto niyang ipakita na kapag may taong handang magpakamatay alang-alang sa propeta ng Diyos, puro siraulo ang Diyos na yun. No? Think about it sa panahon ni Moises. No? Ang dami niyang mga tao na handang magpakamatay. No? Na handang magpakamatay sa propeta, no? Kay Moises. Siraulo ba yun? Hindi. Nahanda silang magpakamatay alang-alang sa kaligtasan ng kanilang minamahal na propeta. That is the picture of a true believers. Actually, ang Islam, ang kamatayan ay hindi po pagtatapos ng buhay. Ito po ang simula ng daan. Ang kamatayan ang daan para matamo mo ang buhay na walang hanggan. At pinapangarap ng isang Muslim na mamatay na nasa katayuang ipinaglalaban niya ang Allah or ang Diyos at ang mga propeta. Mali ba yun? According kay Yahid ay mali yun. Ewan ko, gusto niyang mamatay siguro nang wala siyang pake. Hindi. Kung tunay kang religious, handa kang mamatay sa paniniwala mo. Na kung hindi mo kayang magpakamatay alang-alang kay Jesus kasi para sa'yo kabaliwan, then I don't think na tunay kang Kristiyano, no? 4157. Puntahan mo saan, yan, sinasagot na yun, no? Punta mo saan 1933. Yung kanina, bro, 1933. So, actually, wala na ito, naputol na kasi yung video dyan eh. So 1933, yun lang, hindi na natin nakita yung punto ng 1933 sa kanyang paliwanag. So hindi na natin muna ipapaliwanag yun. No? Pero yung 1933 ay isang pong pagpapakita na si Jesus ay mamamatay at mabubuhay muli. Which is ako man din, mamamatay ako at mabubuhay din ako. So anong problema doon? Ikaw man din, mamamatay at mabubuhay man din. Anong problema mo doon? Lahat tayong tao dito sa mundo, mamamatay at mabubuhay din. So ewan ko paano ito naging description ng kalokohan. No, hindi ang kalokohan. That is the definition of a true believer. Kung true believer ka, maniniwala kang mamamatay ka at mabubuhay ka. We don't know kailan, pero may panahon na mabubuhay ka. So, ewan ko anong argument niya dito. Tandaan natin na si Jesus ay sa 91:16 ng Psalm 91:16 Yahid. Tignan mo itong Psalm 91:16. Akin bubusugin siya ng mahabang buhay at bibigyan ko siya aking siyang ililigtas at bibigyan ko siya ng mahabang buhay. Paano mo malalamang ililigtas ka? Paano makikita ang pagliligtas sa'yo kung patay ka? Unless nagpapatay-patayan, half dead. Anong ibig sabihin ng bibigyan ko siya ng mahabang buhay?
Anong ibig sabihin mahabang buhay? 33 years? No, mahabang buhay ay hanggang ngayon, buhay pa. Simula nung isilang siya hanggang ngayon, buhay pa. Yun po ang definition ng Islam. Psalm 91:16. So, kung ito ay may post ko at marinig ni Yahid, I hope na mag-respond siya dito. Hinihintay ko ang response mo, Yahid. Yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.